Hi guys! Hi mga ka-tax viewers, ka-tax payers. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa ating mga huling videos na marami sa inyo ay nanood at na-appreciate ang video ng Mami Park. Marami po sa inyo nagko-comment na kapag nga nag-explain ako ay mas naiintindihan nyo, mas practical ang ating learnings, and in my part, tumataba po talaga ang aking puso. Maraming salamat po. In today's video guys, pag-uusapan natin ang marami at due to public demand ng mga nagtatanong tungkol sa ating mga online sellers na mag-go through na magpa-BIR na or magpa-register ng kanilang online shop sa Lazada and Shopee. So alam naman ng lahat, known by all men, na pinag-uutos na ni Shopee, due na rin sa pag-uutos ng ating Bureau of Internal Revenue, na ang lahat ng mga Shopee sellers and Lazada sellers, online sellers, ay pinagko-comply ng mag-register sa BIR, no? So, I am not elaborating everything na kung paano kayo magko-comply, whatsoever pa. Gagawin natin quick as possible at mas compress ang ating lesson for today's video. And disclaimer, kaya po dinidisclaim dahil hindi po 100% accurate. Ipinauuna ko na po. Dahil hindi ko po porte ang online selling, no? Pero maraming nagtatanong na kung sila po ay magiging non-VAT, no, sa kanilang tax due 3%, paano po sa filing, ano po ang mga i-comply, paano po ang mga books of accounts namin, paano po kami magtatala, paano po ang resibo, paano po gagamitin, paano po mag-i-issue, mga ganyan. As also, nagkaroon din kasi ng mga amendments dahil po sa ating Republic Act 11976, ease of tax paying or ease of tax payment, parang gano'n. Ano? So, unang-una po sa mga tanong na nangunguna na ay kung paano magre-resibo, paano mag-i-issue ng resibo, paano magtatala sa libro. Okay. So, according to Shopee and Lazada, kayo po, mga online sellers, ay kailangan ng i-register ang inyong online shop kay BIR. So, kung kayo po ay magko-comply na, nag-comply na, ano po ang, or yung mga magko-comply pa lang ha, ano po ba ang mga, paano po dapat i-register? Kami po ba ay vatable or non-VAT? So, sa mga meron na pong online shop at magpapa-register, kayo po ay hihingan ng history ng inyong mga naging sales for the past couple of years. So, syempre dyan malalaman talaga, lalabas ang katotohanan, walang lusot, kung magkano po ang inyong mga naging income, mga naging gross income. So, kaya naman, minsan dyan na rin babasihan kung kayo ay para sa vatable or para sa non-VAT. Now, may mga nagsasabi na, Mami Park, paano naman yung mga yung mga maliliit na hindi naman masyadong bumebenta, ganyan. So, matik papasok kayo sa VAT, ay sa non-VAT, sorry. Sa non-VAT kayo papasok. Kasi, ang threshold naman po, 1 million pataas ang sales. Okay? 3 million pataas annually. So, doon sa mga malalakas talaga ang kanilang online shop, wala po kayong magagawa kundi to comply with vatable. Kasi kung 3 million pataas naman po, no, ang inyong gross sales. Ito po ay doon sa mga meron na talagang existing online shop na i-register ang kanilang business sa BIR na nasa Shopee or Lazada. So, actually po, mas nire-require talaga ng mga online shop na kayo ay nasa vatable. However, marami ang aapila. Gawa po kasi ng hindi naman lahat ng online seller na may mga shop sa platform ng tulad ng Lazada and Shopee na umaabot talaga ng 3 million. Napakarami sa inyo ay hindi naman inaabot ang threshold na 3 million. So, pasok po kayo sa non-VAT. And, doon po sa tinatawag na bagong ng Shopee and Lazada na mga withholding tax, kay Shopee po, ang alam ko, ito. Meron po kayong share sa withholding tax na which is, I think 1%, parang gano'n, yan po ay yung ibig sabihin, yung share nyo po na tax ay i-issuehan kayo ng 2307 form ni Shopee or Lazada nang sa ganon ay iyon ang i-attach nyo sa inyong mga fina-file na form na kayo ay may participation ng ibinayad na tax sa mga naibenta nyong items. So, bibigyan po kayo ng Shopee or ng Lazada ng form na 2307 para doon sa withholding tax. Now, eto ang napakagandang balita. Para doon sa mga maliliit lang talaga, naghaharimunan na magkaroon ng kita sa mga online platforms na ito, no? Ang batas naman po kay Shopee ay kung
hindi po umabot ang threshold nila na 500,000 annually gross sales, kayo po ay lusot na. Kayo po ay hindi na kailangan pa na mag-withholding tax. So, ano po ba ang withholding tax? Ito po yung tax na mga ipinapataw na isinishare ni Shopee sa inyo na kayo din ay magbabayad. So, kaya po ini-issuean kayo ng 2307 nang sa ganoon ay hindi po madoble ang mga tax na binabayaran nyo. At iyan po ay isa sa mga included na deduction nyo kapag po kayo ay nagpa-file at nagbabayad ng tax. Okay, medyo magulo, no? Medyo masalimuot. So, ito ang isa sa pinakamahirap na part talaga. Kaya nga hindi ko po talaga to porte, sa totoo lang. Pero kung ako po ay isang online seller, kaya kong gawin sa sarili ko. Sarili ko 'yon kasi ako naman ang ako naman ang responsible sa aking sarili, no? So, sa mga hindi po umaabot ang 500 gross sales nila sa mga online platforms na ito, kayo po ay lusot na doon sa withholding tax. So, medyo lessen ang inyong trabaho, no? So, halimbawa po, kayo po ay magpaparegister na. Hindi ko po forte ang vatable, no? Kaya po gusto talaga ni Shopee na vatable sana lahat kasi lalo na po pagdating po sa mga resibo-resibo, vatable to vatable lang ang compatible. Pero kapag ka po ikaw ay halimbawa, ang customer mo ay need ang vatable na resibo, ikaw ay non-VAT, hindi po match. So, isa sa burden ni vatable ang kanyang nabilhan or kanyang supplier ay non-VAT. Pero po kay non-VAT, kahit po vatable ang ating pong supplier na i-declare natin, okay lang. No? So, magulo po ba? Yan po ay tungkol sa resibo. Okay. So, doon muna tayo sa resibo. Sa resibo po, kung halimbawa po yung non-VAT na kayo, no? Sa resibo po guys, wala na pong tinatawag na official receipt na i-issue nyo direct kay customer nyo, ha, mga online seller. Kasi po, ang ano na lang po natin, ang resibo na lang po natin ay sales invoice na tinatawag, no? Sales invoice at saka order receipt or kaya naman ay official receipt. Kapag ka po, ganito po kasi yan, let me clarify this. Kapag ka po, hindi pa nababayaran ang inyong in-order, bibigyan lamang po kayo ng invoice or sales invoice. Pero kapag ka po bayad na, ibibigay po sa inyo ay ang official receipts or invoice na rin. Kasi, pagdating po sa mga platforms na sa mga umu-order, no, sa mga buyers, ang makukuha nyo na lang po kasi talagang resibo ay yung nasa electronic. Kung mapapansin nyo po yung pindutin nyo po yung inyong apps ng Shopee at pindutin nyo po kung ano po yung mga purchase history nyo, may nakalagay po dyan e-voice. Ibig sabihin po nun, electronic invoice po yan. Dyan po pwede nyo pong makita ang inyong resibo ng in-order and meron ding option po dyan na i-click nyo yung button para po masend po sa inyong email yung kanyang pinaka-resibo. Yan ang parang nagsisilbing official receipt nyo. Pero hindi po yan official receipt kasi wala na po tayong official receipt. Lahat po tayo ay invoice, sales invoice na po ang ginagamit. No? So, doon po sa mga sellers, kapag po nang hihingi ng resibo si buyer, i-chat nyo po na bigyan nyo po ng instruction na pumunta po siya sa apps niya at doon sa e-voice, sa e-voice summary, order summary, pindutin lang po yung mga yan at lalabas po doon at may button po doon na option na mapapadala sa email nila at sila na ang magpiprints para yun na ang kanilang pinaka-resibo sa kanilang pinurchase sa inyo, no? Ngayon, kayong mga seller, meron kayong resibong pinaprint dahil kayo po ay pa-register kay BIR, di ba? Magkakaroon kayo ng mga booklets ng resibo. Paano po ang pag-i-issue ng resibo? According to Ma'am Irene, sa mga naghahanap po kay Ma'am Irene na gusto pong magpatulong, within Bulacan lang po na client ang kanyang tatanggapin. Kasi mas easy po sa kanya na makausap, na maiayos ang mga papers, na mag-a-assist sa filing, at matutulong na rin kung paano kayo magbubookkeeping. So, sabi po ni Ma'am Irene, tayo naman po, or kayong mga seller, yung inyo pong resibo, yan naman po ang inyong gagamitin para resibuhan ang mga nabili sa inyong online shop. And then, ipadadala kay Shopee. Nang sa ganon, ay iyon ang resibo na kasi po, ang pinaka-middle nyo ang pinaka-middle nyo si Shopee, si Lazada, di ba? So, mag-i-issue kayo ng resibo nyo kay Lazada or kay Shopee.
gagawa kayo ng resibo, gagawin nyo ng resibo, yung mga na-purchase dyan sa inyong history ng mga nabenta dyan sa inyong platform at ipadadala nyo po kay Shopee. Okay? So, yun po ang magiging gamit ng ating booklet. No? Hindi po natin yan ibibigay kay buyer na nasa online, bumili sa ating shop sa online. Kundi yung ating pong resibo ay nakalaan po yan para ibigay doon sa ating platform kung nasaan ang shop natin. Either Lazada or Shopee. Okay? So, excuse me. So, re-resibuhan po natin. No? Yun ang ano nun. Ngayon may tanong, may nag-PM sa akin. Mami Park, di ba, paano po yun kung konti lang naman yung konti lang naman yung binili, wala namang less than ano lang naman, nasa around 100 lang naman yung binili ni customer sa online, sa shop, re-resibuhan pa po ba? Hindi nyo po re-resibuhan, sapagkat po, kukuha sila ng resibo doon sa kanilang apps, electronic na po, kung gusto nila ng copy. Ngayon, kayo po ang gagawa ng resibo at ipadadala nyo po kay Shopee. Kasi, sa kanya po, siya po ang nagre-release ng orders nung nagpapadala. Kaya sa kanya po ang resibo natin. So, I will give you a sample pa ba? So, halimbawa po, no? Heto po halimbawa ang inyong resibo. Di ba po sa sales invoice po, ay ganito lang naman. Napakasimple, no? Dalawang ano lang siya, no? Isang puti, tsaka isang ganito. So, depende po iyan sa resibong ipagagawa nyo. So, ayan, no? Ito ang mapupunta kay Shopee. Ito ang maiiwan sa inyo. Okay? So, sa mga ganito lamang po na simple ang booklet ng receipt, ganyan po ang gagawin. Now, hindi po ito 100% accurate. Ito po ang sabi ni Ma'am Irene. Kasi kayo pong ang mga buyer po ay makakakuha na ng copy ng resibo nila through electronic, through doon sa apps, no? Na ipinapapap ko dyan kung paano yung gagawin, no? Pupunta po kayo sa inyong items na nabili. Pupunta po si client or si customer sa kanyang item na nabili at i-view niya po and then hahanapin niya po doon yung summary po ng kanyang pinamili and po pwedeng may option na i-send iyon sa kanyang email at iyon na ang kanyang pinaka magiging resibo. Okay? So sana po nalinawan na po, no? Ngayon, yung tanong na yung nag-comment po sa akin, yung tanong na Mami Park, paano yun? Napakaliit lang naman, re-resibuhan pa. Wala po talaga tayong magagawa. Kasi lahat po nang dadaan sa ganyan, sa totoo lang, kayo po ang malabong makalusot sa mga declarations. Bakit po? Dahil lahat ay transparent. Lahat ay makikita. Ang reports nyo ng inyong income nang gagaling kay Shopee. Handoon lahat sa inyong platform. Handoon lahat through digital talaga. So, walang lusot. Okay? So, talaga pong ganun. Kasama po sa negosyo yan. Ano? Ngayon, paano po sa books of accounts? Kung kaparehas ding 4 ang libro na nagamit, na binigay sa inyo ni Lazada, ni BIR. Parang katulad lang din po yan ang aking itinuro sa inyo. Nagkataon lang po ng inyong types of selling or way or method or ay through online. Kung nagbayad po ang customer ng through GCash, wala naman pong problema doon dahil meron naman po yung proof ng payment, no? Nag-notify naman po lahat sa inyo through emails. So, wala pong problema pagdating diyan. Lahat po ay halos electronic ang nangyayari, no? So, pagdating po sa pagtatala, yan po ang magiging manually. No? Kasi copy nyo naman yun, bookkeeping nyo yun, no? So, ganun din po, halimbawa, nakabenta kayo, di ilagay nyo po sa books of cash receipt. Namili kayo, books of cash disbursement. Ngayon, hindi po ba ang journal ay yan po ang original entry ng ating mga transactions, no? So, wala naman pong problema. Kung ano po ang mga naganap, isulat lamang po ng in chronological order. Katulad lang din po iyan ang aking video ng paano magtala ng daily transactions sa BCD, BCR, Journal, and Ledger. Mami Park, ang tanong, ang dami pong niresibuhan, tapos ang maliliit lamang po ang mga purchases, no? Wala naman pong lusot, kundi maipadala kay Shopee or Lazada ang aking mga resibo. So, paano po sa pagtatala ko? Wala naman pong problema doon. Kung same items lang naman, ang halimbawa po, may items po kayo, halimbawa, headband, no? Same items lang naman, pero iba-iba ang bumili, wala naman po problema doon. Para makatipid po kayo sa pages, ang gawin nyo po, yung headband, kung ilan ang nabili, at lagyan nyo na lang po ng SI number. Halimbawa, from SI number 1 to 50.
O, de ibig sabihin, at same amount lang naman din, at same, ilagay nyo po. Tapos, syempre, kung yung araw na yun, kasi halimbawa, 50 pieces ang nabili nito, bawat isa may resibo. So, para makatipid po kayo sa space, from SI or Sales Invoice number 1 to 50, ito po yun, kasi may number po yan. May series number po yan Ayan halimbawa, ganyan. Headband, kung ano ang description ng headband, ang amount, kung magkano siya naibenta. Kailangan po, kung ano po yung i-issue nyong resibo sa una, kay customer or kay Shopee, yun din po dapat ang nandito. Ilalagay nyo lang po. Ganun lang po kasimple yun. So, kumbaga ba, diskartehan nyo ang space. Kasi po, pag na-tax map kayo at nagtanong, imposible po kasing ma-tax map, nasa online siya, kayo no? Ngayon, kapag po nagkaroon po nung pag-check, pagdating po dyan, pwede nyo naman pong i-defend yan, no? Kasi po, nagtitipid po ako sa space. Kasi po, napakahirap po ang punta po ng punta. So, basta naiintindihan naman, tulad po nito, ganito po ang ginawa ko. Halimbawa, from sales invoice number 1 to 50 po, dahil same items lang naman, same transaction, kaya lang lahat dapat resibuhan, ganyan na lang po ang ginawa ko. Pero po, pagdating po sa amount, naging honest naman kayo kung magkano talaga ang nabenta. So, wala namang problema, as long as, ito nga kasi it's about, honesty, diba? Nasa sa inyo naman po kung kaya nyong ipaglaban at panindigan, as long as, naibigay nyo, yun talagang kailangan ng mga taga-BIR. Okay? Kasi yan bookkeeping naman yan 'di ba? Actually, mas more of sila pagdating sa mga forms na pinafile nyo. No? Yan. Now, halimbawa, naka-okay na kayo sa mga books nyo, no? Mami Park, may tanong pa. Hindi ba may bagong batas ngayon, ang under 11796 ng Republic Act, na yung sa ease of tax paying na kapag ang customer ay nakabili ng more than 500 dahil tumaas na ang threshold ngayon na dating 100 kailangan resibuhan na, ngayon ay pwede ng 500 pataas saka palang re-resibuhan. Paano po sa part naming mga online sellers? Samantalang po kailangan ay maresibuhan lahat ng mga bagay-bagay dahil nga po lilitaw lahat ang mga information, hindi kami makalulusot, hindi kami maikakailangan aming mga transactions. Paano po iyon, yung sinasabing batas na yon, hindi po pala applicable sa aming mga online sellers yon. Yes, that is the sad part. Hindi talaga kayo lulusot. At kaya, wala kayong choice kundi talagang mag-issue ng resibo. So, ngayon, ibig sabihin, magiging magastos kayo sa resibo. No? Ngayon, ito ang tanong. Paano mapapagaan ang inyong pagbabayad ng tax? You just have to make sure na ang makokolek nyong mga resibo when it comes to deduction ay legit na resibo. Ibig sabihin, yung totoong resibo na po pwede nyong ma-declare. No? Yan po ay diniscuss ko na kung anong mga legit na resibo at hindi sa ating mga previous lesson. Ngayon, Mami Park, may mga kinukuhanan po kami na wala pong legit na resibo talaga. Kaya lang talagang sila po ang aming supplier. Problema nyo po iyon dahil hindi nyo po talaga siya madedeclare. No? Hindi nyo po talaga madedeclare. Hindi po magiging allowable deduction. Ngayon, lalo na kung kayo po, ngayon, doon na po tayo sa deduction, sa klase ng deduction. The itemized deduction and the 40% optional standard, which is the 40%. Ano po ba ibig sabihin nun? 40% po ng inyong gross sales ay i-assume na iyon ang inyo pong deduction, no? Parang expenses. Iyon ang pinaka magsisilbing deduction expenses nyo. Okay. So, ngayon po, itemize kayo halimbawa. Kailangan po talaga mag-collect po kayo ng resibo. May nagtatanong po, Mami Park, yung resibo po minsan na nakukolekt namin, legit naman. Kaya lang po, nabubura. Lalo po kung grocery binili, ganyan. So, i-pre-print out nyo po. No? Kung gagawa po kayo ng copy ng printout. Mami Park, ang haba-haba nun, paano yun? Dediskartehan nyo. I-print out nyo yung pinakataas, yung headline, yung headings ng resibo, at yung baba yung footing ng video tuloy, yung footing ng ng resibo. Nang sa ganun ay makita doon yung total, makita din doon yung SI number, makita doon yung pagiging legit at kung saan nyo nabili yon. So yung heading at saka yung total at saka yung pinaka mga last part na ano ba tawag doon? Pinaka mga last part na information. Bibigyan ko po kayo ng sample. Hanap po tayo dito. Napakarami ko pong resibo dito, sa totoo lang guys. No? May legit, may hindi. Alam niyo yun, bigyan ko po kayo ng sample, hanap tayo. Halimbawa po, ito yung pinamili sa supermarket. Halimbawa, mahaba ito. Or kaya sa Mercury Pay. Yung dito po, sa taas, at saka yung bandang dito po sa baba. No? I-photocopy nyo po. At
i-attach nyo po sa mga forms na pinafile nyo. Dahil yung mga forms na pinafile nyo through offline registration or offline filing ay ipiprint out nyo naman po yan for your hard copy. Attach nyo po dun. No? So, attachment and also, syempre, sa declaration nyo pag nagpa-file kayo. Now, ang diwara, di ba? So, kung sa tingin nyo naman talaga ay marami sa inyong supplier ay hindi naman talaga nag-i-issue ng legit na resibo, pero talagang iyon ang mga suppliers nyo, I would suggest na gamitin nyo ang optional standard deduction na 40%. No, wala kayong kapagod-pagod doon, wala kayong kahirap-hirap doon. Kasi nagtatala pa rin kayo sa books of cash disbursement nyo or even sa journal nyo, no, nagtatala pa rin kayo, pero yun na lamang mga legit na madedeclare nyo. No? Parang formality na lang. Hindi po katulad ng hindi po katulad kasi yan ng itemized, talagang isa-isa ide-defend nyo ang inyong expenses. Unlike po sa optional standard, talagang ikangay parang ganito yan eh. Ay, basta 40% gastos mo yun, deduction mo yun, okay na yun. Wala na tayong ano-ano doon. Basta yun ang ano mo, yun ang deduction mo. Yun po ang kagandahan. Kaya nga po mas pinili ko po ang OSD. I'm not encouraging you to use that kung hindi naman po applicable sa inyo. However, in my case po kasi, yun po ang mas applicable sa akin. Mas okay po sa akin. Gawa nga po kasi ng marami sa mga suppliers ko ay hindi naman mga legit na resibo, hindi naman mga naka-BIR. Kaya, mas minarapat ko na. Lalo po dito, napakarami po naming items. Talaga pong kailangan talaga. Nasa OSD ako. Sa part ko. Okay? Sa part ko po. Hindi po lahat ng katulad ko na non-VAT 3% tax due, tindahan ang negosyo, grocery ang negosyo, minimart ang negosyo, ay same po ng cases ko. No? So, for me, mas magaan po sa akin ang OSD or Optional Standard Deduction. Yun po ang type ng deduction na pinili ko. Ngayon, ayan, may singit ko nga pala guys. May nagtanong din sa akin, kasi daw po ang supplies nila ay nanggagaling abroad, no? Ibig sabihin, i-import sila ng items na kanilang ibebenta. So, kung ang inyo naman, pero may resibong ini-issue yung kanilang supplier, no? May sales invoice. However, hindi nga po Pilipinas. Kumbaga by foreign. So, parang lalabas siya as commercial receipt. Di po ba? So, I would suggest mas maganda talaga kapag majority ng inyong supplies ay nanggagaling abroad at commercial receipts ang inyo pong nakokolek, use the optional standard deduction. Kasi at least iyon medyo wala nang masyadong hocus-pocus pa. Kumbaga ba, maide-defend mo naman dahil OSD ka naman. At attachment na lang nun. At ang usually talaga ganun eh. No? Kasi sa itemized, medyo mahirap siyang i-defend. However, kung talagang itemize kayo, try nyo din kung talagang katanggap-tanggap yan. Kasi, commercial receipt ang matatanggap dahil nga galing abroad ang resibo. At saka yun naman kasi, kung talagang legit yung supplier at galing abroad, nagbabayad yan ng tax sa custom, sa ano, may mga ano naman yan, nasa resibo naman yan naka-include. No? But I would suggest, mas maganda kung naka-OSD kayo, kasi talagang sa OSD, ano man ang mga resibo nyo, basta legit, pwede nyong i-declare. No? Unlike sa itemized talaga, minsan, dedepensahan nyo pa yan. Just a piece of advice, no? Do pa rin kung what makes you, comfortable. Okay? May mga nagtatanong din, Mami Park, dalawa ba ang binabayaran kay BIR? Isang 2551Q at saka 1701Q? Hindi po. Ang binabayaran nyo po na 2551Q para po kasing business yan. Yung 1701Q po, filing lang po copy ng 2551Q. Pero pagdating po ng end of the year o pag tumalo na po yung pagpapile nyo ng 1701, wala ng Q. It's either 1701 or 1701A. Doon po ay summarize po iyan ng mga dineclare nyo sa 2551Q na 4 na beses dahil hanggang 4th quarter. Summarize po yon at doon po malalaman kung nag-exceed po kayo sa threshold na or sa 250K annually ng under train law. Doon may babayaran na kayo after ng deduction ng 250K. Nagets po ba? Ito ha. Nagbabayad kayo doon sa 2551Q quarterly kasi business. Nasa business kayo. Ngayon, pagdating po ng taon, 'di ba, may ang ating pong 1701Q ay hanggang 3rd quarter lang. Ang pinakalas niya ay 1701 or 1701A. Yun po ay summarize po ng mga dineclare nyo na amount mula 1st quarter to 4th quarter ng 2551Q form.
So, kung halimbawa po, nag-total po ang inyong declaration ng 500,000, ileles po ang deduction na 250k dahil meron po tayong allowable deduction na 250k under train law, no? So, may na matitirang 250k. Yun na po yung taxable. Yun po yung taxable dahil income nyo po yun. Okay? Naiintindihan po ba? So, to make it short, yung 2551Q na 3% tax due nyo ay business. Yung 1701Q na quarterly nyo din pinafile ay yun naman ay para sa income. Dahil magkaiba po ang business and yung income na madederive nyo from the business. Kaya po, meron pong pinakalas na 1701 annually na ginagawa dahil iyan po yung pinaka total ng dineclare nyo kay 2551Q. Kaya po kapag po kayo ay nagpa-file, papansinin niyo po kung ano po ang amount na dineclare nyo kay 2551Q, siya din pong dinedeclare nyo kay 1701Q. At hanggang third quarter lang ang 1701Q. Dahil ang pinakalas po, tatalo ng taon, January, magde-declare kayo, or pinaka-June yan ay April, ide-declare nyo ang lahat ng mga ito-total ang lahat ng mga na-declare nyo sa 2551Q at doon na malalaman kung kayo ay matatax dahil iyan po ay income tax na ang pinag-uusapan. Nagigets po ba? So, di mami, parang doble-doble din. Kapag ka naman po kasi halimbawa, nag-over po kayo. Halimbawa po tinotal nyo po, meron po kayong 150 lang sa annually na naging collection nyo po, naging declaration nyo. So, ibig sabihin, maliit compare sa 250 na tax exemption natin na 250. Eh di, less 250, 50,000. Meron po pang matitirang 100,000. Credit, ano ba yon? Creditable po yon. Makikredit po iyon through sa mga next nyo po na filing. Doon na po ibabawas sa sumobra nyong binayaran sa mga susunod nyong filing. Kasi nga po, meron kayong sobra doon sa doon sa deduction na 250k. Ami part. Yung 250k po ba is sino pong kung naka 8% po ako na tax due, ako po ba ay pwede pang maka-avail niyang 250k? Hindi po. Kasi under po ng 8% tax due, sila po yung mga automatic lang na 8% po ng gross minus deduction. No? Yung 250k hindi po sila allowable. Doon po sa mga 8%. Ngayon, doon po sa mga itemized at saka sa mga 3% tax due na taxpayer, allowed po. And also doon sa mga non-VAT na mga hindi nag-e-exceed ng 3 million annually ang kanilang gross sales. Okay? So, gusto ko lamang pong maintindihan nyo na mas maganda rin po na minsan nag-aaral kayo, nagsa-self-learning kayo, nang sa ganun, mas may linaw ang lahat ng mga sinasabi ng mga vloggers, ng mga katulad kong influencer. Alam ko po naguguluhan kayo, kahit nga po sa part ko sa totoo lang po, hindi ko nga po gusto tong itapik. Kaya lang po, wala naman akong magagawa kasi minsan kayo ay nagtatanong. Dahil nga po pagka nakikita nyo na mas naintindihan nyo, mas naging mas nakakomprehend kayo doon sa aking pag-explain, yung tanong nyo, ganun-ganun na lang na minsan nakakala nyo lahat kaya kong sagutin, lahat kaya kong gawin. Minsan inaaral ko na lang, utak ko yung nakukulta para lang maibigay sa inyo yung information na at least almost 100% accurate. So kaya, una pa lang nagdi-disclaim ako dahil kung ako ay mali, hindi po ako liable sa inyo dahil hindi naman po 100% ang aking sinasabi na tama. Ito lamang po ay nagbibigay ng idea. Nang sa ganun kayo din, gusto nyo ng kalinawan pa, magsa-self-learning kayo at talagang gagawa kayo ng paraan kung paano nyo malalaman. No? Alam nyo po, talagang mas ina-advise ko na magsik kayo doon sa mga 40 ito. Mula sa filing, bookkeeping, natuturuan kayo kung paano gawin. Best tip is para makatipid kayo at kung kayo naman ay hindi naman mahirap turuan, mag-hire kayo ng mag-tutorial sa inyo. No? Isang one-time bagsakang gastos yun. Pero habang nagne-negosyo naman kayo, ay makatitipid kayo after nung isang one-time na bayarin. Kasi ganun po ang ginawa ng Mami Part. No? So, mas napakikinabangan ko na ngayon yung knowledge, no? To the point pa na na-share ko pa sa inyo minsan. However, limited ang kay Mami Park, no? So, please, ayoko ng bashing dito. I try my best to help you. Nagtanong kayo, sinagot ko lang sa abot ng kaya ko, no? So, wag kayong malilito kayo, oo, normal yon, kahit ako dinadanas ko yon. Para hindi kayo malito, manood kayo ng maraming mga vlogs ng tutorial kung alin yung best fit at mas best na naiintindihan nyo, yun ang gawin nyo.
syempre, bukod doon, kailangan i-search nyo din. No, magkakaroon din kayo ng self-research or self-searching na kung self-searching ba term? Parang hindi. Na magre-research din kayo na kung iyon ba ay gagawin nyo at talagang tama, kahit paano accurate, under the law or under the BIR regulations and rules and policies. At syempre, yung kung para sa mga, halimbawa, sa mga deductions nyo, kung tama ba na i-declare nyo. No? Okay. So, para lamang po mapaliit ang inyong bayarin kay BIR, mga online sellers, ang pinaka ano po dyan is ma-declare nyo lahat ng pwede nyong ma-declare as much as possible na mga expenses na essential for the business. So, kaya hanggat kaya nyo, magkolekta kayo ng resibo ng mga purchases nyo, ng mga gastos nyo na may legit na resibo. So, ang mangyayari tuloy niyan, tuwing bibili na lang kayo, may resibo, may resibo ka ng yung talagang official receipt. Minsan, gano'n kasing term natin kahit wala ng official receipt na tinatawag. May receipt ba kayo na kasi iaano ko yan i-record ko yan ganyan. Gano'n na ang magiging tema ng dating nyo talaga. Ultimo, nyo sa gasolina, no, ay aanuhin nyo na. Mangungulekta na kayo, gano'n literal. So, meron naman pong isa pang paraan through BMBE, no? Ano po ba yan? Barangay Micro Business Enterprise. So, maraming nagsasabi na if you avail this from DTI, ay dapat, ay malaki ang may tutulong na mabawasan ang inyong tax due or ang inyong tax payment. So, bakit nga ba? Ano bang may tutulong ng barangay? Basta BMBE, no? Bakit nga ba? Kasi po, under ng BMBE, pinapayagan po na ang mga ng mga taxpayer, mga business owners na magpasahod ng hindi aabot ng minimum. Gawa nga po ng maliit lamang, no? May mga proteksyon ng mga business owners na kung ano lamang ang kaya nilang ipasahod sa kanilang mga tauhan, no? So, ibig sabihin, may tauhan kayo, expenses nyo yun, no? At yun ay under ng BMBE. Ngayon, meron din po na ano po yan, nagagrant po yan na yung BMBE nyo po, kung ang hinayon yung mga tao ay local lang. Kung ang mostly ng inyong mga supplies na ibinibenta, mga ginagamit, ay local lang din po. No? Mami Park, ang tanong, Barangay Micro Business Enterprise nga, di within barangay lang ang scope. Di po ba? Meron po ang DTI na tinatawag na scope niya na area kung saan ay applicable ang inyong DTI and BMBE. Di ba po? Nagbabase po sila kung magkano po ang startup capital nyo. No? Pagka sa barangay, kung halimbawa po ang scope ng inyong pong capital ay nasa around 100,000 or 15,000 pataas, halimbawa po ang scope niyan ay municipality na or national. So, meron pong bracket yan. No? Kung saan po sakop. Dahil po online sellers kayo, matik po buong Pilipinas ang inyo pong sakop. Yun na po ang scope nyo. So, pwede nyo naman po iyang kausapin ang sa mga taga-DTI na malapit sa inyo kung paano po maiaayos na maka-avail kayo ng BMBE na tinatawag. Na ang scope ay national. Okay? So, malaki po ang may tutulong yan. At hindi po nagtatapos dyan pag nakakuha po kayo. Actually po, may BMBE po ako. Hindi ko lang po pinasok kay BIR. Bakit po? Ito po ang reason. Si BMBE po, kapag meron po kayo niyan at pinasok nyo kay BIR para magkaroon kayo ng mga special exemptions, kailangan po kasi ang inyong deduction ay itemized. Hindi po pwede ang 40% OSD. Para po siya sa mga itemized deduction. Ako po ay 40% OSD. Kaya hindi ko na po pinasok. No? Although, binayaran ko siya. Every 2 years po na i-expire yan. At i-renew po ulit kay DTI. At ipapasok nyo po ulit, i-declare nyo po ulit kay BIR. Nang sa ganun ay maiayos nila sa system mo or sa records mo or sa certificate of registration mo na ikaw ay under ng BMBE. Dahil may mga special exemptions yan na makakapagpababa ng iyong tax payment or tax due, no, yung bayarin mo ay sa tax. So, hanggang doon lang po ang kaya ko pong i-discuss when it comes to BMBE, no, kasi hindi ko po talaga to kasi forte, kaya po sa totoo lang ay hindi po ako basta-basta makare-relate sa inyo. Pero po pagdating po sa books of accounts na same na inisyu sa inyo, online sellers kayo, pero inisyu din kayo ng 4 na libro, there is a possibility po na halos parehas lang po ang pagtatala namin sa pagtatala nyo. No, lalo na kung non-VAT din naman. Kasi manually gagawin nyo lang naman yan. Napakasimple. Sundan nyo lang po kung ano po yung tinuro ko, pwede na.
no, may idea na. Kung gusto niyo pong mas i-enhance at mas sumunod sa talagang pinaka-standard, wala pong problema. At least nagkaroon lang po kayo ng idea, ng thoughts, kung paano ginagawa at sinasagutan ang mga libro ng BIR. Okay? So, I do hope na may nakakuha kayo ng idea at medyo may natutunan kayo. I'm really so sorry if nakulangan man kayo sa vlog ko for today's video. It's just that gusto ko lamang pong sagutin yung mga ibang nagtatanong when it comes to online selling. No? Kaya po, please lang, no? Mag-aral din ng sarili. No, kaya importante talaga ang may alam, no? Para may comprehension. Okay? So, yun lamang po at sana po ay nakatulong ang Mami Park sa inyo. So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!